Ang susunod na programa ay isang bayad na pagsasahimpapawid. Ang pamunuan ng New Gen FM ay walang kinalaman o pananagutan sa anumang opinyon, suhestyon o kuro-kuro na inyong mapapakinggan mula sa tagapagsalita o mga tagapagsalita ng programang ito. Inihahandog ng United Pentecostal Church Bulan ang programa Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pakinggan at subaybayan ang mga aral ng Diyos na magdadala sa atin sa katotohanan, espiritual na kalayaan, pag-asa at buhay na walang hanggan. Mapapakinggan tuwing araw ng Lunes hanggang Linggo sa ganap na alas 5 ng umaga dito lamang sa New Gen FM, hosted by Pastor Randy Rosari. Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Times of refreshing, here in your presence, no greater blessing than being with you. Sa tatlong congregation na pinangangasiwaan po ng ating pastor, mga kapatid, ang congregation ng Ikirino, Magsaysay, at dito po sa sentro ng Bulan, isang mga kapatid. Acts 17 verse 17, Acts 17 verse 23, mga kapatid. Ganito po ang ating mababasa, mga kapatid. Sapagkat sa aking pagdaraan at sa pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasamba, ay nakasumpong din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito: sa isang Diyos na hindi nakikilala. Yaon ngang inyong sinasamba sa hindi pagkakilala, siya ang sa inyo'y binabalita ko. Amen. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Sabi ni Pablo, mga kapatid, sapagkat sa aking pagdaraan at sa pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasamba, ay nakasumpong din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito: sa isang Diyos na hindi kilala, yaon ngang inyong sinasamba sa hindi pagkakilala, siya ang sa inyo'y ibinabalita ko. Praise God. So, ngayong umaga, mga kapatid, pag-aaralan natin ang topic, mga kapatid, na may pamagat na ang Diyos na ang Diyos na dapat nating paglingkuran at kilalanin, mga kapatid. Praise God. Amen. So, dito, mga kapatid, habang si Apostol Pablo ay nangangaral, nakasumpong siya ng mga tao, mga kapatid. Amen. Sa Greece. Amen. Alam nyo, mga matatalino ang tao dyan, pero mayroon silang Diyos na hindi kilala, mga kapatid. Praise God. So, pag-aaralan natin, mga kapatid, ang Diyos na dapat nating paglingkuran at kilalanin. Bakit mahalagang topic ito, mga kapatid? Amen. Dahil sa paglilingkod sa Diyos, mahalaga po na makilala natin kung sino at ilan ang tunay na Diyos na dapat nating paglingkuran. Mga kapatid, mahalaga na kilala natin kung sino ang Diyos. Hindi lang dapat natin sabihin na ang Diyos ay Diyos, ang Diyos ay Ama, at kapag tinanong mo sino ang Ama, sasabihin ay Diyos, mga kapatid. Amen. Mahalaga na makilala natin ang Diyos hindi lamang sa titulo na mayroon siya. Mahalaga na makilala natin ang Diyos hindi lamang sa gampanin na ginagampanan niya, mga kapatid. Mahalaga na makilala natin ang Diyos by knowing about Him, mga kapatid, and knowing Him personally, mga kapatid. Praise God. So, mahalaga na kilalanin natin ang ating Panginoon, mga kapatid, kung sino siya sa buhay natin. Amen. At bago natin siya makilala, personally, kinakailangan malaman din natin, mga kapatid, kung ano ba yung tungkol sa Kanya at kung ano ang Kanyang pangalan, mga kapatid. Praise God. Dahil hindi po lahat ng tao kilala ang tunay na Diyos. Yes, maraming tumatawag sa Diyos,
pero hindi nila alam kung ano ang pangalan ng tunay na Diyos, mga kapatid. Hindi nila alam kung sino ba ang tunay na Diyos na dapat sambahin. Hindi alam ng tao, ng ibang mga tao, mga kapatid, kung kaninong Diyos ba dapat lumapit. Praise God. Kasi sa mundo, mga kapatid, maraming Diyos na kinikilala. Amen. Pero sa ganang atin, mayroon lamang iisang Diyos na dapat kilalanin. At yun po yung ipapahayag namin ngayong umaga, mga kapatid, na sa panahon na tayo ay dumaraan ng pagsubok, sa panahon na tayo ay dumaraan ng mga kapighatian, mga kapatid, mahalaga na kilala natin kung sino ang Diyos na magbibigay sa atin ng pag-asa at kung sino ang Diyos na ating lalapitan, mga kapatid. Praise God. So, maraming mga tao ang hindi alam kung kaninong Diyos sasamba, mga kapatid. Kaya nga, may mga tao na masyadong ignorante pagdating sa tunay na pagsamba kasi hindi yun yung kanilang kinamulatan. Namulat sila sa tradisyon na basta lang kausapin ang Diyos pero hindi naman nila kilala kung sino ang tunay na Diyos. Kaya ang resulta, gumawa sila ng sarili nilang Diyos, mga kapatid. Amen. May sariling Diyos sa bahay, sariling Diyos sa kotse, may sariling Diyos sa motor, mga kapatid. Praise God. So, mahalaga na makilala natin kung sino ba, ano ba, at ilan ba ang tunay na Diyos, mga kapatid. Dahil hindi lahat ng tao, hindi alam kung kaninong Diyos sasamba, mga kapatid. Amen. At mayroon tayong mga lilinawin na ilang mga tradisyon, mga kapatid. Praise God. So, bakit mahalaga na tayong mga tao ay kilala kung sino ang Diyos or kilalanin kung sino ang Diyos na dapat paglingkuran, mga kapatid? Mahalaga bang usapin ito? Amen. Kasi may mga naririnig tayong kasabihan na hindi na anyan mahalaga na naglilingkod ka ng buong full-time, mga kapatid. Basta hindi tayo nakakalimot tumawag sa Kanya. Nagsasadyos man niya ako. Ang mahalaga, yun na yun. Hindi ako nakakalimot tumawag sa Kanya. Yung problema nga is hindi mo alam kung sino yung Diyos na dapat mong tawagan, mga kapatid. Amen. At hindi po lahat ng pagsamba kinalulugdan ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Kung nagbabasa tayo ng Bible, may mga ilang Bible characters, mga kapatid, na hindi, although sumamba rin sila sa ating Panginoon, pero hindi lahat ng kanilang pagsamba ay kinalugdan ng Diyos, mga kapatid. So, bakit mahalaga na tayong mga tao ay kilala or dapat nakilalanin kung sino ang Diyos? Dahil sabi ng 2 Tesalonica, Kabanata 1, mga kapatid, ang talata ay 7 hanggang 9, ganito po ang sinasabi ng Biblia. At kayong mga pinighati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit na kasama ang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy, na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Amen. At kayong mga pinighati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit. Yan. So, pagpapakahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit na kasama ang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy. So, bakit mahalaga na kilalanin natin ang Diyos na ating pinaglilingkuran? Sa verse 9, mga kapatid, sabi dito, verse 8, na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. So, mahalaga na kilalanin natin ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga kapatid. Dahil sabi ng Biblia, ang Diyos ay maghihiganti sa araw ng muling pagpaparito ng ating Panginoon, mga kapatid. Ang Diyos ay maghihiganti
sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Praise God. So, hindi sapat na kilala lang natin ang Diyos by title. We need to know Him personally, mga kapatid. And at the same time, kinakailangan sumunod tayo sa Kanyang mga utos. Kasabay ng pagkilala sa Diyos ay ang pagtalima sa Kanyang mga utos, mga kapatid. Praise God. Bakit? Dahil kapag hindi natin sinunod ang bagay na ito, na kilalanin ang Diyos, ang sabi sa unang mga verses, mga kapatid, maghihiganti ang Diyos sa mga hindi nagsisikilala sa Kanya. So, mayroong danger. Kaya nga, ipinapahayag natin kung sino ba ang Diyos na dapat paglingkuran, mga kapatid. Sasabihin ng tao, pare-parehas lang niya ang Diyos na tinatawag. Pare-parehas lang niya ang Diyos na sinasamba. Parang basaan niya yan. Marahil iba-iba yung pick-up station, pero iisang terminal lang ang pwedeng puntahan. Or, ang sabi naman ng iba, parang anya yan, parang ilog anya yan. Iba't iba yung ilog, pero papunta rin sa isang lugar, sa dagat. Hindi po lahat, mga kapatid. Hindi po lahat pare-parehas ang Diyos na sinasamba, mga kapatid. Kaya dapat makilala natin kung ilan ba ang Diyos na dapat sambahin at sino ba ang Diyos na dapat sambahin, mga kapatid. Amen. Dahil ang Diyos ay maghihiganti sa mga hindi nagsisikilala sa Kanya at hindi tumatalima sa Kanyang ebanghelyo. Amen. Kaya mahalaga na kilala natin ang atin pong Panginoon. Mahalaga na makilala natin kung sino at ilan ang tunay na Diyos dahil mayroong paghihiganti sa mga hindi kumikilala sa Diyos at sa mga hindi tumatalima sa ebanghelyo, mga kapatid. Praise God. Hindi sapat na kilala lang natin ang Diyos, kundi bagkus sa sumusunod tayo sa utos ng Diyos, sapagkat kapag hindi mo kilala ang tunay na Diyos, hindi mo kilala kung sino ang susundin mo, mga kapatid. At kapag hindi mo kilala ang tunay na Diyos, hindi rin tama ang pagsunod natin, mga kapatid. Hanggat hindi natin nakikilala ang tunay na Diyos, amen, hindi tama, kailanman hindi magiging tama ang pagsunod natin. Kaya nga may mga tao na mali yung pagsunod, mga kapatid. Amen. Bakit, kapag tinanong mo, bakit mo ginagawa ang bagay na yan? Dahil ito na ang aming nakamulatan. Mula pa sa panahon ng mga gulang ko, mula pa sa panahon ng mga ninunuan ko, mga kapatid, ito na niya ang aming nakamulatan. So kapag hindi mo nakikilala ang tunay na Diyos, hindi mo kilala kung sino ang dapat mong susundin at mali yung pagsunod mo, mga kapatid. Amen? Kaya nga may mga tao na ginagawa yung pagsunod sa tradisyon, pero pag tinanong mo bakit ginagawa, hindi naman nila alam, mga kapatid, kung bakit nila ginagawa ang isang bagay na akala nila kinalulugdan ng Diyos, mga kapatid. Praise God. So, mahalaga na kilalanin natin ang Diyos dahil mayroon pong consequence sa bagay na ito. Ang Diyos ay maghihiganti sa mga hindi nagsisikilala sa Kanya. Amen. So, mayroon bang Diyos, mga kapatid? Amen. So, ito yung madalas na tanong, mga kapatid, ng mga tao. Mayroon bang Diyos? Amen. So, opo, mayroon. Amen. Sa Psalms chapter 14, verse 1, paano ba itinuturing ng Biblia yung mga taong hindi nagsisikilala sa Diyos? Mga kapatid. Yung mga hindi nananampalataya sa Diyos, paano ituring ng Biblia, mga kapatid? Psalms 14 verse 1, ganito po ang sinasabi ng Bible. Ang mangmang ay nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Sila'y nangapapahamak. Sila'y nagsisigawa ng kasuklam-suklam ng mga gawa. Walang gumagawa ng mabuti. Amen. So, itinuturing ng Biblia na mangmang ang hindi nananampalataya sa Diyos, mga kapatid. Ang mangmang, sabi sa Psalms 14 verse 1, ang mangmang ay nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos, sila'y nangapahamak, sila'y nagsigawa ng kasuklam-suklam ng mga gawa, walang gumagawa ng mabuti. So ito yung danger kapag hindi mo kinilala ang Diyos. Gumagawa ka ng kasuklam-suklam na mga gawa. Kaya nga may mga tao na
kapag hindi sila naniniwala sa Diyos, hindi sila takot pumatay. Walang konsensya sa kanila, mga kapatid. Hindi sila takot magnakaw, hindi sila takot gumawa ng anumang mga bagay, mga kapatid, na labag sa kalooban ng ating Panginoon dahil hindi sila nagsisikilala sa ating Panginoon. At itinuturing na mangmang ng Biblia ang mga tao na hindi naniniwala sa Diyos, mga kapatid. Praise God. Ang sabi dito, sila'y gumawa, sila'y nangapahamak, mga kapatid. Sila'y nagsigawa ng kasuklam-suklam. Of course, yung napapahamak, mga kapatid, is yung walang alam. Amen. Kaya, sabi sa talatang ito, mga kapatid, nung ang mangmang ay nagsabi sa kanyang puso na walang Diyos, sila'y napahamak. Amen. At ganun din sa atin, marami ang napapahamak dahil hindi nagsisikilala sa Diyos, mga kapatid. Praise God. Kaya mahalaga na tayo ay nakikinig ng pangangaral para makilala natin kung sino ba ang Diyos na dapat nating paglingkuran. So, itinuturing ng Biblia na mangmang ang hindi nagsisikilala sa Diyos. Kahit gaano man natin katalino sa lipunan, mga kapatid, sa secular na bagay, ilang diploma man ang mayroon tayo, gaano man kataas ng promotion natin ang makuha sa trabaho, mga kapatid, ilang medalya man ang nakasabit sa ating mga tahanan, hanggat hindi natin kinikilala ang Diyos at hindi tayo nananampalataya na mayroong Diyos, mga kapatid, itinuturing pa rin tayong mangmang ng Biblia. Praise God. So, paano ba natin masasabi na mayroong Diyos? Psalms 19 verse 1. Paano ba masasabi? Kasi ang trend sa mundo, mga kapatid, is to see is to believe. Kaya hindi anya kami maniniwala na may Diyos dahil hindi naman namin siya nakikita. Amen. Praise God. Kaya nga, ang mga tao dahil hindi sila masatisfied, mga kapatid, sa kanilang pananampalataya na gusto talagang makita ang Diyos, gumawa sila ng sarili nila, mga kapatid. Sa panahon ng Old Testament, mga kapatid, ang mga tao dahil hindi nila kilala ang Diyos, curious sila sa pangalan ng Diyos, mga kapatid, gumawa sila ng Diyos-Diyosan para yun yung kanilang sambahin, which is kasuklam-suklam sa Diyos, mga kapatid. So ano ba yung patunay na mayroong Diyos? Kailangan ba natin gumawa ng sarili nating Diyos, mga kapatid, at yun yung ating sasambahin? Hindi po, mga kapatid. Amen. Dahil ang Diyos ay nagbigay ng ebidensya na siya ay umiiral. Psalms 19 verse 1, ganito po ang sinasabi ng Biblia. Ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos at ipinakikilala ng kalawakan ang gawa ng kanyang kamay. Amen. Praise God. At jump tayo, Brother Raymar, sa Psalms 8 verse 3 to 4. Ganito po ang sinasabi ng Bible, mga kapatid. Psalms chapter 8 verse 3 to 4. Pagka binubulay ko ang iyong mga langit, ang gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at ang mga bituin na iyong inayos. Ano ang tao upang iyong alalahanin siya? At ang anak ng tao upang iyong dalawin siya? Amen. Praise God. So, paano natin masasabi na mayroong Diyos? Sabi ng Psalms 8 verse 3 to 4, ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. At ipinakikilala ng kalawakan ang gawa ng kanyang kamay. So, ibig sabihin, para mapatunayan natin na mayroon pong Diyos, tumingin lang tayo sa langit. Amen. Tumingin lang tayo sa mga bituin, sa buwan, mga kapatid. Amen. Sa kalangitan. Praise God. So, dahil yan po ay nagpapahayag, sabi ng Psalms 8 verse 3 to 4, yan po ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. At kapag nakikita natin yan, ibig sabihin, may Diyos na umiiral, mga kapatid. May Diyos na gumawa niyan, mga kapatid. Ipinakikilala ng kalawakan ang gawa ng kanyang kamay. At sabi ni David in Psalms chapter 8 verse 3 to 4, mga kapatid, pagka binubulay ko ang iyong mga langit, ang gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at ang mga bituin na iyong inayos. So patunay na may Diyos kapag mayroong bituin, buwan, mga kapatid, kalangitan, mga kapatid, yan po ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng ating pong Panginoon.
Amen. Kaya, kung hindi pa tayo kumbinsido mga kapatid, hindi tayo satisfied na mayroong Diyos, tumingin lang tayo sa langit dahil yan ay nagpapahayag na mayroong Diyos mga kapatid. So ano ba ang Diyos? Praise God. John 4 verse 24, ganito po ang sinasabi ng Biblia. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangan sumamba sa Espiritu at katotohanan. Praise God. So kung sinasamba natin ang Diyos ng tunay mga kapatid, amen, kinakailangan sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Huwag natin sambahin ang ating Panginoon sa mga bagay na gawa ng kamay ng tao, mga kapatid. Amen. Dahil kapag sinasamba natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan, mga kapatid, ibig sabihin, tayo ay tunay na mananamba, mga kapatid. Sabi ng John 4:24, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at katotohanan. So, hindi binanggit mga kapatid na kinakailangang magsisamba sa mga bagay, sa mga larawang inanyuan o sa mga bagay na inukit ng kamay mga kapatid. So, kinakailangan sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan mga kapatid dahil ang Diyos ay Espiritu. Praise God. Psalms 99 verse 9, ano pa mga kapatid? Bukod sa ang Diyos ay Espiritu, ano pa ang Diyos? Ibunyi ninyo ang Panginoon nating Diyos, at magsisamba kayo sa Kanyang banal na bundok, sapagkat ang Panginoon nating Diyos ay banal. Amen. So, ang Diyos natin ay banal, mga kapatid. Praise God. Bukod sa siya ay Espiritu, siya rin po ay banal. Amen. Kaya nga, mayroong nagtuturo ngayon na mahalaga na makilala natin ang Diyos, mga kapatid. Dahil mayroong mga nagtuturo ngayon na pinapasama nila yung Diyos sa Old Testament, mga kapatid. Hindi nila alam na yung Diyos sa Old Testament, yun din yung Diyos natin ngayon, mga kapatid. Praise God. Sabi sa ating binasa, ang Diyos ay banal. Kapag sinabi nating banal, mga kapatid, ito po ay perfect. Amen. General term, mga kapatid, sa word na perfect. Walang kapintasan, walang dungis, mga kapatid. Walang imperfection. So, kapag sinabi nating banal, higit pa ito sa word na perfect, mga kapatid. Praise God. Kaya, mahalaga na pinag-aaralan natin ang pagkakilala sa Diyos, mga kapatid, dahil may mga nagtuturo ngayon na iba daw yung Diyos sa Old Testament dahil ang Diyos sa Old Testament ay masama kaysa sa Diyos natin ngayon, mga kapatid. Praise God. So, ang Panginoon nating Diyos ay banal. Amen. Wala siyang kapintasan, mga kapatid. Praise God. Kaya nga utos ng Biblia na tayo magpakabanal sapagkat ang Diyos ay banal, mga kapatid. Amen. At kinakailangan nating magpakabanal sapagkat kung wala ito, hindi natin makikita ang Diyos, mga kapatid. So, bukod sa ang Diyos ay Espiritu, siya rin ay banal. Jeremiah chapter 23 verse 24, ganito pong sinasabi ng Biblia, May makapagkukubli bagang sino man sa mga lihim na dako na hindi ko siya makikita? Sabi ng Panginoon, hindi baga pinupuno ko ang langit at ang lupa? Sabi ng Panginoon. Amen. May makapagkukubli bagang sino man sa mga lihim na dako na hindi ko makikita? Sabi ng Panginoon, hindi baga pinupuno ko ang langit at ang lupa, mga kapatid. Praise God. So, ang Diyos ay Espiritu, ang Diyos ay banal, at ang Diyos ay sumasa lahat ng dako. So, wala tayong maitatago sa ating pong Panginoon. Wala tayong lugar na pwedeng pagtaguan sa ating Panginoon. Dahil, sabi niya, may makapagkukubli bagang sino man sa mga lihim na dako na hindi ko makikita. Amen. Kung paanong Diyos siya sa langit, Diyos din siya sa lupa, mga kapatid. Kaya nga nung may nagtanong, kung ang Diyos anya ay nagkatawang tao, sino anya yung namamahala sa langit? Amen.
Kung iniwan anya ng Diyos ang kanyang pagka-Diyos at nakitulad sa tao, sino anya ang namamahala sa langit? Kung iisa lang anya ang tunay na Diyos. Mga kapatid, kapag hindi natin inunawa ang buong kasulatan, magiging stick lang tayo doon sa ating pinaniniwalaan. Mga kapatid. So, sa kanya nga mismo nagsabi, yung nakausap natin sa evangelism, sa kanya mismo nagsabi na magsiyasat, mga kapatid. Kaya binalik natin sa kanya yung sinabi niya na magsiyasat din. So, ano ba ang sagot, mga kapatid, sa tanong na kung ang Diyos ay nagkatawang tao, sino ang namamahala sa langit? Jeremiah chapter 23 verse 4. Pinupuno ng Diyos ang langit at ang lupa, mga kapatid. Dahil ang Diyos ay sumasa lahat ng dako. Walang question dyan, mga kapatid. Kung Diyos siya sa langit, Diyos din siya sa lupa. Deuteronomy chapter 4 verse 39, mga kapatid. Ganito po ang sinasabi ng Biblia. Talastasin mo nga sa araw na ito at isa puso mo na ang Panginoon ay siyang Diyos sa itaas sa langit at sa ibaba sa lupa. Wala nang iba pa. Amen. Praise God. So, ang Diyos ay sumasa lahat ng dako. Kaya kung Diyos siya sa langit, sabi dito, ang Panginoon ay siyang Diyos sa itaas sa langit at sa ibaba sa lupa, mga kapatid. Praise God. So, sa kanyang nature bilang espiritu, mga kapatid, siya po ay sumasa lahat ng dako. Ephesians chapter 4 verse 6, ganito po ang sinasabi ng Biblia. Isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang sumasa ibabaw sa lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Amen. Isang Diyos at Ama ng lahat na siyang sumasa ibabaw sa lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Kaya nga, napakahalaga ng panalangin, mga kapatid, dahil dito tayo humihingi bukod sa mga kahilingan nating material, mga kapatid. Kapag hinihingi natin ang proteksyon ng Diyos, mga kapatid, saan man tayo pumaroon, laging nandoon ang Diyos, mga kapatid. Laging nandoon ang pag-iingat ng atin pong Panginoon. At kung paano pinapanalangin natin ang ating sarili sa ating kinaroroonan ngayon at yung ating mga pamilya sa malalayong lugar, kung paano nag-iingat ang Diyos sa kinaroroonan natin ngayon, ay siya ring nag-iingat, mga kapatid, sa pamilya natin sa malayo. Dahil ang Diyos natin ay sumasa lahat ng dako, mga kapatid. Praise God. So, kanyang pinupuno ang lahat ng bagay sa langit at sa lupa, mga kapatid. Praise God. So, ano pa? Bukod sa ang Diyos ay Espiritu, ang Diyos ay sumasa lahat ng dako. Psalms 147 verse 5, mga kapatid, ganito rin ang sinasabi ng Biblia. Dakila ang ating Panginoon at makapangyarihan sa kapangyarihan. Ang kanyang unawa ay walang hanggan. Amen. So, ang Diyos ay alam ang lahat. Dakila ang ating Panginoon at makapangyarihan sa kapangyarihan. Amen. So, bukod sa kapangyarihan, may mas makapangyarihan pa, mga kapatid. Ang kanyang unawa ay walang hanggan. So, ang Diyos ay alam ang lahat, mga kapatid. Kaya nga wala tayong maikukubling bagay sa harapan po ng ating pong Panginoon. Praise God. So, 1 John chapter 3 verse 20, ganito pong sinasabi ng Biblia. Sapagkat kung hinahatulan tayo ng ating puso, ang Diyos ay lalong dakila kaysa ating puso, at nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Amen. So, nalalaman ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Siya ang nakakasiyasat ng ating mga puso, mga kapatid. Siya ang nakakasiyasat ng mga motibo natin. Praise God. Siya ang nakakasiyasat ng ating mga intensyon. Amen. Sa ating mga paglilingkod at sa ating mga intensyon sa ibang bagay, mga kapatid. Amen. Kaya nga, kung mali yung ating intensyon, amen, dapat nating maunawaan na mayroong Diyos na nakakasiyasat sa atin, mga kapatid. Praise God. Dahil ang Diyos ay alam ang lahat. Kaya nga, sa mga nagkukulang ng karunungan, sabi ng Biblia, sino mang nagkukulang ng karunungan ay humingi sa Diyos, sapagkat siya'y nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat, mga kapatid. Praise God. So, ang Diyos ay Espiritu, ang Diyos ay banal, ang Diyos ay sumasa lahat ng dako, ang Diyos ay alam ang lahat,
Ano pa mga kapatid? Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Revelation chapter 19 verse 6, ganito pong sinasabi ng Biblia. At narinig ko ang gaya ng isang tinig ng isang makapal na karamihan, at gaya ng lagaslas ng maraming tubig, at gaya ng ugong ng malalakas na kulog na nagsasabi, Alleluia! Sapagkat nagahari ang Panginoong ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. At narinig ko ang gaya ng isang tinig ng isang makapal na karamihan, at gaya ng lagaslas ng maraming tubig, at gaya ng ugong ng malakas na kulog na nagsasabi, Alleluia, sapagkat nagahari ang Panginoon, ating Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Mga kapatid. Amen. So, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Hindi siya mga kapatid, limitado na Diyos. Kung mayroong nagaangkin na siya ay, na makapangyarihan dito sa lupa, may mas higit na makapangyarihan mga kapatid. Ang Panginoon nating Diyos. Praise God. So wala nang higit sa kapangyarihan ng atin pong Panginoon. Kaya nga walang imposible sa Diyos. Dahil lahat ng bagay kaya niyang gawin mga kapatid. Amen. Praise God. So, ilan ba ang tunay na Diyos mga kapatid? Amen. So, ito yung tanong mga kapatid na dapat nating malaman. Ilan ba ang tunay na Diyos sa Biblia na pinapakilala ng Biblia mga kapatid? Amen. So, sa Old Testament, kinikilala na mayroon lamang isang Diyos. Amen. Isang Diyos. Wala nang iba bukod sa Kanya mga kapatid. Psalms chapter 86 verse 10, ganito po ang sinasabi ng Biblia. Sapagkat ikaw ay dakila at gumagawa ng kagilagilalas ng mga bagay, ikaw na mag-isa ang Diyos. Amen. Ikaw na mag-isa ang Diyos. Ilan ang tunay na Diyos mga kapatid? Isa lang po mga kapatid. Amen. Sapagkat ikaw ay dakila at gumawa ng kagilagilalas na mga bagay, ikaw na mag-isa ang Diyos. Amen. So taliwas ito sa nakamulatan nating paniniwala na ang Diyos anya ay mayroong tatlong persona mga kapatid. Amen. Sapagkat sabi ng Biblia, mula pa sa Old Testament kung paano pinahayag ng mga naunang lingkod ng Diyos ang pagkakilala nila sa Diyos mga kapatid. Amen. Nagpapatunay ito na mayroon lamang isang Diyos. Amen. Sabi dito, sapagkat ikaw ay dakila. Amen. Kung tatlo ang persona ng pagka-Diyos mga kapatid. Amen. Idi sana sinabi ni Haring David, sapagkat kayong Diyos, kayong mga Diyos ay mga dakila. Amen. Pero ang kanyang sinabi, sapagkat ikaw ay dakila at gumawa ng kagilagilalas na mga bagay, ikaw na mag-isa ang Diyos. Isaiah 43 verse 10 to 11 mga kapatid. Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili, upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin, at inyong matalastas na ako nga. Walang Diyos na inanyuan na una sa akin, o magkakaroon man pagkatapos ko. Ako, sa makatuwid bagay ako. Ang Panginoon, at liban sa akin ay walang tagapagligtas. Amen. Kayo aking mga saksi, sabi ng Panginoon. Kaya nga, kung tunay tayong nagkiklaim na tayo ay mga saksi ng atin pong Panginoon, mga kapatid, amen. Kasi may mga nagkiklaim na sila daw ay tunay na saksi. Pero kapag siniyasat mo mga kapatid, ang paniniwala nila ay dalawa ang Diyos, mga kapatid. Amen. Pero sa Old Testament, sabi ni Isaiah, kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin. Hindi sinabi na magsisampalataya kayo sa amin, mga kapatid. Amen? Dahil ang tunay na saksi naniniwala sa iisang Diyos, mga kapatid. Praise God. Isang tunay na Diyos. Sabi niya, aking lingkod na aking pinili upang inyong malaman at magsisampalataya kayo sa akin. Referring
to one being, mga kapatid. At inyong matalastas na ako nga. Hindi sinabi na kami nga, kundi ako nga, mga kapatid. At walang Diyos na inanyuan na una sa akin o magkakaroon man pagkatapos ko. Ako sa makatuwid bagay, ako ang Panginoon, at liban sa akin ay walang tagapagligtas. Praise God. So isa lang ang tunay na Diyos, mga kapatid. Isa lang ang tagapagligtas. At maliban sa Kanya, walang nauna at walang magkakaroon pagkatapos niya, mga kapatid. Ang Panginoon, siya lamang ay mag-isa. At liban sa Kanya ay walang ibang Diyos, mga kapatid. Isaiah 44 verse 8, mga kapatid, ganito po ang sinasabi ng Biblia. Kayo'y huwag mga takot o magsipangilabot man. Hindi ko baga ipinahayag sa iyo ng una at ipinakilala? At kayo ang aking mga saksi. May Diyos baga liban sa akin? Oo, walang malaking bato. Ako'y walang nakikilalang iba. Amen. So ito, napaka tinding talata nito, mga kapatid. Praise God. Kayo'y huwag mga takot o magsipangilabot man. Hindi ko baga ipinahayag sa inyo ng una at ipinakilala, at kayo ang aking mga saksi. Mga kapatid, amen. May Diyos bagang liban sa akin? Oo, walang malaking bato. Ako'y walang nakikilalang iba. So kung ang Diyos nga, mga kapatid, ay walang nakikilalang iba maliban sa Kanya, amen, paano tayo na nananampalataya? Amen? Paano tayo nananampalataya na mayroong tatlong Diyos? Samantalang ang Diyos, mga kapatid, na wala siyang nakikilalang iba maliban sa Kanya. Kaya kapag pinag-usapan kung ilan ang Diyos, ang tunay na Diyos, mga kapatid, sabi ng Biblia, mula mismo sa sinabi ng ating Panginoon, wala siyang nakikilalang iba maliban sa Kanya, mga kapatid. Praise God. Kaya kung ang Diyos ay walang nakikilala maliban sa Kanya, kinakailangan ripasuhin natin yung ating sarili. Na yung ating bang paniniwala sa Diyos, totoo ba na may tatlong Diyos? Totoo ba na may tatlong persona sa pagka-Diyos? Ang Diyos mismo nagsabi, wala siyang nakikilalang iba maliban sa Kanya. Mga kapatid, kung totoo na mayroong tatlong persona sa pagka-Diyos, mga kapatid, di sana ang sasabihin ng Diyos, wala kaming nakikilalang iba bukod sa amin. Oo, walang malaking bato. At kami walang makikilalang iba. Pero ang sinabi ng Diyos, ako'y walang makikilalang iba at walang iba maliban sa akin. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Isaiah 45 verse 5 to 6, ganito po ang sinasabi ng Biblia. Ako ang Panginoon at walang iba. Liban sa akin ay walang Diyos. Aking bibigkasan ka, bagaman hindi mo ako nakilala, upang kanilang maalaman mula sa sakyatan ng araw at mula sa kalunuran, na walang iba liban sa akin. Ako ang Panginoon at walang iba. Amen. So, ako ang Panginoon, walang iba. Liban sa akin ay walang Diyos, mga kapatid. Amen. Aking bibigkisan ka, bagamat hindi mo ako nakilala, upang kanilang malaman mula sa sikatan ng araw at mula sa kanluran, na walang iba liban sa akin. Ako ang Panginoon at walang iba, mga kapatid. Praise God. So, hindi natin matatapos ito, mga kapatid, sapagkat ito po ay masyadong mahabang topic. Amen. Pero itutuloy natin ito sa susunod nating pagtatalakay, mga kapatid. Praise God. So, magbasa siguro tayo ng mga ilan pang talata, mga kapatid, patungkol sa ilan ba ang tunay na Diyos, mga kapatid. Praise God. So, John 17 verse 3, ganito po ang sinasabi ng Biblia. Sa New Testament, kasi sa Old Testament, nananampalataya na mayroon lamang isang Diyos, isang tunay na Diyos, mga kapatid. So, sa New Testament, dito nagkakaroon ng, nagkakaroon ng kalituhan, mga kapatid, patungkol sa pagka-Diyos.
Amen? Kasi mula nang magsilitawan yung mga naunang founder ng iba't ibang mga relihiyon, mga kapatid, kasabay ng kanilang pagtatayo ng relihiyon ay ang kanila ring paniniwala, mga kapatid, na inimpose. At yun yung tinatangkilik ng maraming paniniwala ngayon, mga kapatid. Sa New Testament, mga kapatid, ano ang paniniwala ng mga naunang alagad, mga kapatid? John 17 verse 3, ganito po ang sinasabi ng Biblia. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay, si Heso Kristo. Amen. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makikilala nila na iisang Diyos na tunay. Amen. Iisang Diyos na tunay. At siya iyong sinugo sa makatuwid bagay si Heso Kristo. So, sa mga susunod nating pag-aaral, mga kapatid, tatalakayin natin kung sino ba ang tunay na Diyos at sino ba si Heso Kristo, mga kapatid. Praise God. Kasi umabot na po tayo sa takdang oras, mga kapatid, pero natalakay natin, mahalaga ba ang pagkakilala natin sa Diyos? Mahalaga po, mga kapatid, dahil kapag hindi natin kinilala ang Diyos ay maghihiganti sa mga hindi nagsisikilala sa Kanya at hindi tumalima sa Kanyang ebanghelyo. At napag-aralan natin na ang Diyos ay Espiritu, ang Diyos ay banal, ang Diyos ay sumasalahat ng dako, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ay alam ang lahat ng bagay, mga kapatid. At napag-aralan natin na mula pa sa unang tipan ng Biblia, mayroon lamang iisang tunay na Diyos, mga kapatid. Praise God. So, sa susunod na topic, pag-aaralan natin, sino ba ang tunay na Diyos? Praise God. So, purihin ang pangalan ng ating Panginoon, at dyan lamang po muna ang ating pag-aaralan. Tayo po ay manalangin sa Diyos, mga kapatid. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Inihahandog ng United Pentecostal Church Bulan ang programa Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pakinggan at subaybayan ang mga aral ng Diyos na magdadala sa